Nagsisimula ang kwento sa isang tattoo shop na pag-aari ng isang matandang lalaki. Siya ay nagtatrabaho sa isang batang gangster nang ang isang minion ay nagdala ng isang envelope na puno ng itim na buhangin. Ang mga gangster ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang matanda ay nanlamig sa gulat. Inihayag niya na ang itim na buhangin ay nagpapahiwatig ng pagdating ng brutal, pinaka-nakamamatay na mga ninja sa mundo. Matagal na niyang nakatagpo ang mga ito at may unang karanasan upang malaman kung gaano sila kapanganib. Kapag tinawag siya ng mga gangster na duwag, ipinakita niya sa kanila ang isang pangit na peklat sa kanyang dibdib na sanhi ng pag-atake ng ninja. Siya ay ipinanganak na may puso sa kanang bahagi ng kanyang dibdib na siyang tanging dahilan niya kung bakit siya nabubuhay hanggang ngayon. Biglang, ang ulo ng isang lalaki ay hiniwa sa kalahati, tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Pagkatapos, may nahulog na wire mula sa kisame at hinihila ang isang lalaki pataas. Kapag siya ay itinapon pabalik, mga piraso lamang ng kanyang bituka ang nakakarating sa lupa. Ang mga ninja ay nananatiling nakatago sa mga anino at hinihiwa ang mga katawan at paa ng mga tao ng sabay-sabay, na lumilikha ng isang bloodbath. Pagkatapos lamang ng lahat ay patay na, makikita na natin ang mga ninja na lumalabas sa madilim na sulok ng silid. Pagkatapos, ipinakilala ang Ozuno Clan ng Japan. Ito ay isang angkan ng mga ninja na pinamumunuan ng walang awa na Panginoong Ozuno. Kinokolekta ng clan ang mga bata mula sa buong mundo at pinadaan sila sa isang serye ng brutal na pagsasanay upang maging pinakahuling ninja assassin. Sila ay sikat sa mga pinuno ng mundo ngunit nakatago sa ibang bahagi ng mundo. Ang sinumang magbibigay sa angkan ng 100 libra ng ginto ay maaaring umarkila sa kanilang mga mamamatay tao at matiyak ang pagkamatay ng taong gusto nilang puntiryahin. Ang angkan ng Ozuno ay nagtatrabaho mula sa mga anino sa loob ng higit sa 100 taon at nasa likod ng pagkamatay ng Pangulo ng Russia, ang punong ministro ng Hapon, at marami pang ibang mas matataas na tao. Ang sinumang nakakaalam tungkol sa kanila ay natatakot na makita sila. Sa isa sa mga session, ipinakilala ni Lord Ozuno ang isang bagong bata na nagngangalang Raizo sa iba pang grupo. Siya ay iniwan ng kanyang mga magulang at dinala sa angkan ng pinuno. May nagsasabi kay Ozuno na si Raizo ang magiging pinuno ng angkan pagkatapos niya. Dahil sa inaasahan, mas mahigpit ang pagsasanay para kay Raizo. Sa oras na siya ay 10, mayroon na siyang mga gallows sa buong katawan dahil sa parusa na natatanggap niya sa paggawa ng mga pagkakamali. Isa sa mga mahalagang katangian na dapat taglayin ng isang ninja ay ang kanyang kakayahang manatiling nakatago. Si Raizo ay pinalakad pababa sa nanginginig na sahig na gawa sa kahoy ngunit isang tunog lamang nito ay nagresulta sa kanyang mga paa ay naputol ng isang Kyuketsu Shoge. Sa gabi, halos hindi makatulog ang bata dahil sa sakit. Pagkatapos, nasaksihan niya ang kabaitan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nang ang isang batang babae ay naglalagay ng pamahid sa kanyang mga sugat. Ang kanyang pangalan ay Kiriko at siya ay kapwa ninja sa pagsasanay. Tinuruan ng mga bata na huwag magkaroon ng anumang uri ng emosyon, ngunit iba si Kiriko. Hindi siya naniniwala sa karahasan at pagpatay na sinusuportahan ng angkan. Mabilis na lumipas ang oras at parehong lumaki sina Raizo at Kiriko nang magkasama. Halos hindi nag-uusap, ngunit laging nakatingin sa isa't isa. Si Raizo ay naging pinakatalentadong ninja na sinanay ni Ozuno. Gayunpaman, sa isang laban sa kanyang senior na si Takeshi, natalo siya dahil sa isang napakaruming taktika ng kalaban. Pinayagan ito ng amo at sa halip ay sinisisi si Raizo sa pagiging mahina. Gumagamit siya ng sobrang masakit na finger pushing technique kay Raizo, na nagiging sanhi ng pag-crackle ng lalaki sa sakit. Ang kanyang pinakahuling pagsubok ay ang makaligtas sa gabi ng walang tulong medikal. Sa pagbabalik kinabukasan, nakita siya ni Ozuno na handa na para sa pagsasanay para sa bagong araw at ipinagmamalaki niya ang estudyante sa pagpasa sa pagsusulit. Sa lalong madaling panahon, si Raizo ay naging pinakatalentadong ninja ng angkan, tinalo ang kalaban na nakapiring at nakagapos ang kanyang mga kamay. Ipinagmamalaki siya ni Kiriko ngunit sa kabilang banda, nadismaya sa paraan ng pamumuhay ng mga Ozuno. Madalas niyang binabalewala ang maliliit na alituntunin ng angkan at binabalaan siya ni Raizo. Natatakot siya na kapag nalaman ito ng pinuno, aagawin niya ang puso nito ngunit sinabi ni Kiriko na ang puso niya ay kay Raizo kaya hinding-hindi ito mananakaw. Sa isang sesyon ng pagsasanay,
Hinihiling sa kanya na saktan ng isang kalaban gamit ang isang kutsilyo. Nang hindi magawa ni Kiriko, pinutol ni Ozuno ang kanyang mukha at itinapon siya sa isang hawla. Si Raizo ay lumabas upang salubungin siya at pakainin siya ng tubig. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang maulan na gabi, umakyat si Kiriko sa isang pader upang makatakas at hinikayat si Raizo na sumama sa kanya. Ngunit pinili niyang manatili, gustong manatiling tapat sa angkan dahil ito lang ang kanyang nakilala. Sa kalaunan, nahuli si Kiriko at nakatakdang patayin. Tinutusok siya ni Senior Takeshi sa puso sa harap ng lahat. Isang bahagi ni Raizo ang namatay sa araw na iyon ngunit nagpa siya pa rin siyang manatiling tapat sa angkan. Ang eksena ay bumaba sa ilang taon mamaya sa Berliner Opel Headquarters. Isang forensic researcher na si Mika ang nakahanap ng ebidensya tungkol sa pagkakaroon ng clan. Hindi alam kung gaano mapanganib ang piraso ng impormasyon, dinadala niya ito sa kanyang senior sa trabaho, si Maslow. Tumanggi siyang maniwala na mayroong isang lihim na organisasyon ng ninja na ang mga elite lamang ang nakakaalam. Ngunit ipinakita sa kanya ni Mika ang mga ulat na nagpapatunay sa koneksyon sa pagitan ng daloy ng pera mula sa mga pinuno ng mundo at ang pagkamatay ng maraming kilalang tao. Si Maslow, na interesado na ngayon, ay nagpa siya na maghukay ng higit pa sa usapin. Sa kalaunan, nalaman nila na ang isang mataas na ranggo na ahente ng KGB na si Sabatin ay gumawa ng katulad ng mga ulat sa nakaraan. Ngunit nang magsimulang makilala ang kanyang trabaho, sinipa siya sa kanyang posisyon dahil sa pagiging delusional at kalaunan ay pinatay. Pagkatapos, nakita namin na si Raizo ay nasa lungsod din ng Berlin, nakatira sa isang mabahong apartment para sa isang espesyal na gawain. Nagsasanay siya tuwing umaga sa isang blok ng mga pako tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang master. Isang araw, pumunta siya sa lokal na laundry shop at nakasalubong niya ang isang babae. Mukhang pala kaibigan siya pero nakilala niya agad siya bilang isang ninja. Nag-atake silang dalawa sa isa't isa at nagpakasawa sa isang mahigpit na laban. Ilang sandali pa, nakita namin ang dugong tumutulo mula sa washing machine at umiikot ang katawan ng babae sa loob nito. Samantala, iniimbestigahan ni Mika ang isang hakbang pasulong at pinuntahan ang asawa ng dating ahente na pinatay dahil sa pakikipag-usap tungkol sa mga angkan. Inihayag ng babae na ang kanyang asawa ay isang malakas na matapang na lalaki ngunit pagkatapos ng iskandalo, nagbago ang lahat. Siya ay naging napakaduwag na ang bawat pinto at bintana ay may hindi bababa sa 2 kandado at bawat sulok ng bahay ay maliwanag. Wala siyang iniwang puwang para sa anino kaya walang mapagtataguan ang mga ninja. Gayunpaman, isang gabi, namatay ang mga ilaw at siya ay pinatay. Kinabukasan sa trabaho, isang mas mataas na opisyal ang pumunta sa opisina ni Mika para sa pagsusuri. Malinaw na nandyan siya para bantayan siya dahil pinag-uusapan ng mga tao ang pagiging masyadong curious niya sa mga bagay na hindi niya iniisip. Nang gabing iyon, maingat na umuwi si Mika ngunit nalaman niyang nawalan ng kuryente sa buong block. Gayunpaman, pumasok siya sa kanyang madilim na apartment ngunit pagkatapos ay inatake ng isang ninja. Nakakagulat na, isa pang ninja ang nagligtas sa kanyang buhay at pumatay sa mga assassin. Siya ay walang iba kundi si Raizo. Ang isa pang flashback ay nagpapakita sa amin ng nasa hustong gulang na si Raizo sa kanyang misyon na kumpletuhin ang kanyang unang pagpatay. Inilabas niya ang lahat ng kanyang pagkabigo at brutal na pinapatay ang target. Pagkatapos ng misyon, pumupunta siya sa rooftop para makilala ang iba pang angkan. Sinabi ni Lord Ozuno na ipinagmamalaki niya si Raizo at tinawag siyang mas malapit. Sa kanyang pagtataka, inatake siya ni Raizo gamit ang Kyuketsu Shoge na tumatama sa kanyang mukha at isang mata. Inatake siya ng kanyang kapwa ninja at itinulak siya palabas ng gusali matapos siyang saktan ng husto. Halos hindi nakaligtas si Raizo sa pagkahulog sa pamamagitan ng paglapag sa tubig. Pagkatapos, kahit na siya ay nakabawi, siya ay nagtatrabaho laban sa angkan, na namagitan sa lahat ng mga pagtatangka ng pagpatay kay Ozuno. Iniligtas niya ang buhay ni Mika sa parehong dahilan. Nagmamaneho sila papunta sa isang hotel at nagpalit ng damit dahil gumagamit ang mga ninja ng espesyal na pamamaraan ng pang-amoy para subaybayan sila. Kasunod nito, tinawagan niya si Maslow at sinabing kasama niya si Raizo. Hiniling sa lalaki na hulihin si Raizo sa sandaling makita siya.
Alam niyang hindi si Raizo ang kanilang pangunahing kalaban ngunit kailangan niyang sundin ang mga utos para sa kanyang sariling buhay. Kaya naman, nang magkita ang tatlo upang pag-usapan ang susunod na hakbang sa plano, si Raizo ay napapaligiran ng mga pulis at inaresto. Dinala siya sa isang taguan at ikinadina sa isang nag-iisang bilangguan. Nalaman ni Mika na inaresto siya ni Maslow dahil sa desperasyon. Gayunpaman, ayaw niyang pakawalan si Raizo dahil siya ang magiging pinakaligtas sa kulungan. Sa gabi, pumunta si Mika sa kanya at inalok siya ng tubig. Sinamantala ni Raizo ang pagkakataon na ihayag na ang mga asasin ay darating dito anumang segundo. Sinubukan ni Mika na bigyan ng babala si Maslow ngunit huli na ang lahat. Ang mga ilaw ay namatay at ang mga ninja ay lumabas sa mga anino. Kahit na may pinaka-advanced na sandata, ang mga sundalo ay napatunayang mahina laban sa mga mandirigma. Binuksan ni Mika ang mga kadena sa mga kamay ni Raizo bago siya patayin. Nilabanan niya ang mga ninja at hiniling na tumakas si Mika dahil hindi niya mailigtas silang dalawa. Si Raizo ang pinakamahusay na mag-aaral na mayroon ang angkan ng Ozuno, gayunpaman, mahirap para sa kanya na labanan ng isang kawan ng mga ninja. Sa huli, napunta sila ni Takeshi sa kalsada. Kinuha ni Takeshi ang kanyang espada para wakasan ang buhay ni Raizo ng tuluyan ngunit dumating si Mika sa tamang oras at hinampas siya ng kanyang sasakyan. Dinala niya si Raizo sa isang hotel, kahit na siya ay malubhang nasugatan, tumanggi siyang pumunta sa doktor. Umupo siya sa tabi niya, kinakausap ang kanyang walang malay. Humihingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagiging kapaki-pakinabang sa kanya at nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang buhay. Pagkatapos noon, kumuha siya ng tracking device na nagsasabi kay Maslow ng kanilang lokasyon. Ngunit bago dumating ang mga pulis, lumitaw ang mga asasin nang wala sa oras at dinukot si Raizo. Pagdating ng mga pulis, nakita na lamang nila si Mika na nakaupo sa sofa. Sinabi niya sa kanila na si Raizo ay dinukot 10 minuto ang nakalipas. Bumalik sa base ng angkan, iniharap si Raizo kay Lord Ozuno. Binibigyan siya ng lalaki ng huling pagkakataon para humingi ng tawad ngunit tumanggi si Raizo. Galit na galit si Ozuno dahil minsan ay naniwala siya na si Raizo ang papalit sa kanya at hahalili sa kanyang lugar bilang master ng clan. Pinatayo niya si Raizo sa parehong posisyon kung saan pinatay si Kiriko. Pagkatapos ay tinamaan si Raizo gamit ang finger jabbing technique 3 beses. Habang ang karamihan sa mga tao ay mamamatay sa isang suntok ng pamamaraan, si Raizo ay nagsusuka ng dugo. Sa tabi nito, nagsusuka din siya ng isang tracking device. Bago ito makita ng mga ninja, si Mika, kasama ang isang buong puwersa ng pulisya ay pumasok sa lugar at nagdulot ng kalituhan. Maraming ninja ang pinapatay gamit ang mga pampasabog kaya hindi gumagana ang pagtatago sa dilim. Sa sumunod na labanan, maraming tao mula sa magkabilang panig ang napatay. Si Raizo ay nakaharap ni Takeshi at ng kanyang mga tao. Kahit na ang laban ay hindi patas, pinapatay niya ang lahat ng mga ninja at hinihintay ang pag-atake ni Takeshi. Pagkatapos ay buong lakas na lumaban ang dalawa at si Raizo ang nanalo sa huli. Ang mga paa ni Takeshi at kalaunan ay naputol ang kanyang leeg. Ngayon, ang tanging taong dapat harapin ni Raizo ay ang kanyang dating amo na si Ozuno. Natagpuan niya ang matanda sa loob ng isang silid, nakaupo ng mahinahon habang ang mga tao ay namamatay sa labas. Pinatunayan ng master ang kanyang kadalubhasaan sa pamamagitan ng pagkawala sa manipis na hangin at paglabas sa anino sa likod ni Raizo. Sa isang push lang, pinalipad niya si Raizo sa kabilang kwarto. Pagkatapos, pareho silang naglabas ng kanilang mga espada at nakipag-away sa mabangis na espada. Binibigyan siya ni Ozuno ng isa pang pagkakataon para humingi ng tawad, na sinasabing siya ang ama ni Raizo. Ngunit tumugon si Raizo na siya ay walang anak at ang pangalawang pagpatay niya kay Ozuno ay ang kanyang unang hininga sa buhay. Sa sinabing iyon, ang dalawa ay tumalon sa isa't isa ngunit muling nawala si Ozuno. Biglang pumasok si Mika sa kwarto para matulungan si Raizo. Gayunpaman, muling lumitaw si Ozuno mula sa mga anino at inatake siya ng isang espada sa pamamagitan ng kanyang dibdib. Ang labanan ay nahulog sa panig ni Ozuno hanggang sa gawin ni Raizo ang parehong lansihin at hiniwa ang kanyang katawan ng paulit-ulit mula sa mga anino. Sa huli,
Pinatay siya gamit ang isang espada sa kanyang balikat, inilabas ni Raizo si Mika at tinulungan siya ng mga paramedic, lumalabas na ipinanganak din siya na may puso sa kanang bahagi ng kanyang dibdib na ang ibig sabihin ay mabubuhay siya. Sa huling eksena, tumalon si Raizo sa dingding ng akademya, gaya ng gusto ni Kiriko sa kanya.